Okay, so good day po my fellow taong bayan at ngayon po pag-usapan lang natin yung mainit po na balita tungkol kay Franco Mabanta, who is the founder po of PGMN or yung Peanut Gallery Media Network. Kasi today po, May 6, 2026 ay naaresto po siya kasama ang ilang individuals due to an alleged robbery by extortion daw po na ginawa nila kay former Speaker Martin Romualdez. Okay, so i-discuss ko po yung pinaka-facts nitong current event na to based on news articles, and then mag-explain lang din po tayo ng mga legal matters in relation to this, kung ano ba talaga yung robbery by extortion and kung ano pa yung mga possible related criminal case po sa ganitong factual situation. Okay, so yan po ang magiging video natin for today. And to start things off po, panoorin po muna natin tong short video from Inquirer kasi meron pong mga remarks or comments na binigay dito si Mr. Franco Mabanta. Sir, related ba sa flood control yung video? Tungkol saan po yung video, sir? We'll see. We're innocent. It's not true. Sir, how innocent? Completely. Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po? You talk to my lawyer. Reaction sa mga comments Sir, it's niyo not ngayon wrong. on social media? I haven't seen it. I don't have my phone. Ito, pababa. Tinatanggi mo, hindi ka totoo lahat. It's not true. Definitely not true. Sir, how about the video? Sir, about flood control yun? Sir, about is it about the flood Investigation. Flood control yun, sir? What about the investigation from the House, sir? Flood control yun, sir. Flood control yun. Mr. Mabanta, what about the But we really investigation talk plan from the House? Do you claim that this is an attack on the press? Yes, Do you claim it? On record? I do. Sir, related ba sa flood control? Okay, so yung una pong maganda nating i-take note dito is yung currently yung position ni Mr. Mabanta is that inosente daw po sila, meaning wala silang ginawang krimen. And then dito po sa last part, sinabi din niya na, or sinagot po niya na yes, based dun sa question ng isang reporter kung attack ba daw to sa press or sa press freedom po. And he said yes. Tapos kinlarify pa po, di ba, ng question, and then sinagot po ulit niyang yes. Okay, so ito po yung pinaka-interesting na video na nakita ko so far in relation to this issue. Again, yung pinaka-summary lang naman po nito ay nagkaroon daw po ng entrapment yung NBI, kung saan nagpadala po ng agents daw yung NBI na nag-act na representatives ni former Speaker Martin Romualdez. Tapos nung pag-deliver nila ng pera ay sinundan po nila kung saan pumunta or saan dinala yung pera na yon, yung marked money, and then they conducted the arrest somewhere in Pasig daw po. And eventually yan, umabot po sila sa NBI at nagkaroon po ng ganitong situation dun sa NBI. Okay? So before I start the legal explanation po, ang magandang tandaan talaga natin dito unang-una ay meron pa rin po yung constitutional right to be presumed innocent sila Mr. Mabanta at yung mga kasama niya kasi wala pa naman pong actual conviction sa korte. Diba? Although inaresto na po sila kasi yung position niya ng NBI ngayon is that nagkaroon ng commission of a crime or a crime was just committed based on their personal knowledge, personal circumstances. At yung tingin po nila ay si Mr. Mabanta at yung mga kasamahan niya ang gumawa nung krimen na yun. Therefore, papasok po yun sa tinatawag na warrantless arrest provisions po ng Rules of Criminal Procedure natin. So, allowed naman po yun under sa batas natin as long as yung point of view nga, yung personal view ng isang arresting officer ay mukhang guilty yung isang tao in relation to a crime that was just committed or committed in their presence. Okay, so padaanan ko lang din po ng mabilisan yung Rule 113, to be specific Section 5 po yung tungkol sa mga warrantless arrest para mas maintindihan nyo po yung in-explain ko previously. So again, Rule 113, Section 5, this is the Rules of Criminal Procedure po natin. Makikita nyo naman po dito, arrest without warrant when lawful. A peace officer or a private person may, without a warrant, arrest a person A, when in his presence the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit. Then B, when an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on personal knowledge that the person to be arrested has committed it. And then itong C, hindi na po to applicable. So more or less po, ito yung mag-a-apply dito kay Mr. Mabanta and Company. Yung letter A or B ng Section 5. So ito na rin po yung in-explain ko sa inyo kanina pero pinakita ko lang po para mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung mga
warrantless arrest. Okay, so yun lang naman po ang magandang legal preliminary matter na maintindihan dapat ninyo. And ngayon po, explain ko naman sa inyo kung ano ba yung alleged robbery by extortion. Okay, so this one po is the revised penal code. Ito pong binabasa ko ay yung galing sa e-library, meaning galing po to sa Supreme Court, judiciary.gov.ph e-library. Okay, and then yung relevant provision po natin is nasa Title 10, Crimes Against Property. So of course, that is a crime against property kasi property po yung kinuha doon, di ba? Allegedly, yung pera daw from former speaker, yung in-extort nila Mr. Mabanta from him. Okay, so again, these are all allegations pa lang po Wala pa pong actual establishment ng any guilt. So anyway po, going back to the topic, ang applicable provision po sa atin dito is Article 293 and 294. So kung makita po ninyo dito, who are guilty of robbery? Any person who, with intent to gain, shall take any personal property belonging to another by means of violation against or intimidation of any person or using force upon anything shall be guilty of robbery. So yung applicable po sa robbery by extortion is this one, itong or intimidation of any person. Kasi if you intimidate someone po to a point na i-let go niya or bibigay niya sa'yo yung property niya because of that intimidation, yung pananakot mo, yung pag-extort mo sa kanya, then that can constitute as robbery via nitong intimidation or more commonly known as robbery by extortion. Okay? And then yung pangalawa po na important talagang i-take note natin dito is in robbery po ay importante po talagang may intent to gain. Meaning yung pananakot po na ginawa ng isang akusado ay para magkaroon siya ng gain from the property of another person. So in simple terms, kung nanakot ka po ng tao para makuha mo po yung property niya, dito po yan or posible po yan pumasok sa robbery. Okay, so again, please take note, dapat po klaro yung intent to gain and that yung pag-intimidate mo or yung pag-extort mo sa isang tao ay in relation dun sa gusto mong makalamang or makakuha po ng property niya. Okay, and then yung next po na iti-take note natin dito is Article 294. So ito po discusses yung penalties in relation to simple robbery. So quick break lang po mga kasimor, gusto ko lang po kasi kayo pasalamatan lahat because we have recently crossed 400,000 subscribers po sa YouTube. Sa mga hindi pa po nag-subscribe pero laging nanonood, hopefully po you can consider subscribing kasi wala naman pong bayad yung subscription sa YouTube ko. 100% free po ang YouTube subscription. Okay, and of course, don't forget also to like this video para po mas bigyan pa kayo ng ganitong content ng mga algorithm sa social media. Okay, so again po, maraming salamat for the support. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. So this one po, diniscuss naman yung penalties ng the crime of robbery. So kung makita po ninyo, 1, 2, 3, 4, may mga specific occurrences or circumstances para ma-apply itong penalty na to. Like dito po sa number 1, kailangan nagkaroon ng homicide during the robbery para magkaroon ng reclusion perpetua to death. Pag ganito po yung penalty, hindi na po yan bailable as a matter of right. Kailangan mo na po mag-petition for bail in that situation. And then next po, reclusion temporal in its medium up to perpetua. Kung meron pong rape, mutilation, and injuries. And the number 3, meron ding mga physical injuries. So yung common denominator po dito sa 1, 2, 3 ay may infliction din po of a harm. May it be via yung may nabawian ng buhay, via grape. So grape lang po sinasabi ko kasi baka ma-censor tayo pag sabihin ko tong exact word. Or nagkaroon po ng mutilation or physical injuries. Pag ganun po, mas mataas yung penalty. Tapos kung wala pong mga ganong factual circumstances na nangyari sa robbery, ang papasok po dyan is ito pong number 5, the penalty of prison correctional to prison mayor in its medium period. So ito pong prison correctional, this starts from 6 months up to 6 years. Tas prison mayor in its medium is more or less nasa 8 years yan siya. So yung minimum is 6 months, tas pwede maging up to 8 years. Pero ang dilemma lang po dito nila Mr. Mabanta is that yung allegations kasi sa kanila currently is via the Cybercrime Prevention Act daw, yung paggawa nila nung extortion na yon, yung robbery by extortion. So pag ganito po kasi napapasok sa Cybercrime Prevention Act, sisipa po dyan ngayon itong RA 10175 or yung Cybercrime Prevention Law po natin, and to be specific yung Section 6. So yan, ito po. All crimes defined and penalized by the RPC as amended, special law, so on and so forth,
provided that the penalty to be imposed shall be 1 degree higher than that provided by the revised penal code. So ang ibig sabihin po nito na tataas by 1 degree higher yung penalty na pinakita ko po sa inyo ay mawawala ngayon dun yung minimum na 6 months and 1 day yung prison correctional. Magiging minimum niya na is 6 years and 1 day pataas kasi prison mayor na po yung magiging baseline ng penalty. Okay, however po, ang maganda lang dito is that even if tumaas by 1 degree yung penalty, since papasok po yung penalty, well, based po sa assessment ko lang dun sa mga facts na nangyari, sa mga balita pong nabasa ko, ay simple robbery lang yung magiging penalty, which is this one nga, yung number 5. So yung maganda lang po dito, kahit tumaas po ngayon to prison mayor yung pinaka-minimum, ay bailable pa rin naman po yung krimen na yan as a matter of right before magkaroon ng conviction sa regional trial court. So in simple terms, mukhang makapiyansa pa rin naman po sila Mr. Mabanta at company during the pendency of the case sa RTC level. Okay, unlike po kasi pag dito, hindi ka na pwede basta-basta magpiyansa. Kailangan mo pa po mag-petition at kung petition na kasi ang pinapag-usapan, you have to convince the court na mahina po yung ebidensya against you. Okay, so yan lang naman po yung mga magandang ma-take note at maintindihan po ninyong lahat in relation to dun sa alleged robbery by extortion nga via cybercrime means. Pero ngayon po may i-discuss ako sa inyong isa pang provision na kung ako po tatanungin pwede pumasok din provided may mga certain factual circumstances pang lumabas later on sa mga counter affidavits or defenses nila Mr. Mabanta. Okay, so yung article po na yan is Article 356 of the Revised Penal Code pa rin po. This provision discusses po yung threatening to publish and offer to prevent such publication for a compensation. The penalty of arresto mayor or a fine shall be imposed. So kung makita po ninyo, arresto mayor lang yung penalty dito. So yung arresto mayor po kasi is a very low penalty. Kung saan yung imprisonment lang po niyan is 1 month up to 6 months. Diba? So kung mapakita po to nila Mr. Mabanta na dito sila pasok sa 356 ay napakababa po nung kulong talaga or nung duration po nung penalty for this crime. Okay, and then yung main difference lang po nito dun sa robbery by extortion ay kung tingnan po ninyo dito, hindi na sinight yung essential element na intent to gain nung batas. Diba kasi dun po sa robbery nga, ipakita ko lang po sa inyo ulit, in-emphasize talaga, any person who with intent to gain shall take any personal property via, in this case po, by means of intimidation. Diba? Whereas dito po sa 356 ang nakalagay lang, the penalty of ganyan shall be imposed upon any person who threatens another to publish a libel concerning him or the parent, spouse, child, or other member of the family, or upon anyone who shall offer to prevent the publication of such libel for compensation or money consideration. So, ang difference lang po nito, nang threaten ka na may ipapublish ka, tapos yung purpose mo po ay gusto mo magkaroon ng compensation, however, wala ka talagang intent to gain. Diba? So, medyo tricky din, diba, kung titingnan po natin kasi how will you not have intent to gain if you will threaten someone to publish for a compensation, diba? Pero mag-explain na po niyan ang defenses na po ni Mr. Mabanta. Hindi ko na po sila papangunahan, but I am just sharing this kasi more or less ito po yung dalawang provision sa tingin kong pwedeng maging applicable in this situation, itong 356 at yung robbery by extortion, diba? So it's going to be a very interesting case kung ako po ang tatanungin kasi kung let's say sabihin nila Mr. Mabanta na inoferan lang naman sila, hindi naman sila ng demand talaga, ay pag ganun po, posible yan dito ngayon pumasok, diba? Pero again, bahala na nga po dyan si Mr. Mabanta and his lawyers to fully explain that. So yan lang po ang mga kaganapan so far in relation dito sa issue po ni Mr. Mabanta, the founder po of PGMN. So yan, tingnan po natin kung ano yung magiging development at magiging defenses po ng parties. So currently, ang klaro lang po talaga ay naka-aresto po sila due to that alleged robbery by extortion. So ngayon, ang next po dyan, magkakaroon niya ng inquest. After po niyan, antayin na lang po natin yung defenses na ipapalabas nila Mr. Mabanta para mas maintindihan po natin yung full picture. Kasi again, tandaan po ninyo, at present, yung nag-a-apply pa rin po talaga is the constitutional right to be presumed innocent. Diba? Kasi yung currently nangyari lang, nagkaroon ng warrantless arrest via a probable cause due to the personal knowledge po of the arresting officer. Probable cause pa nga lang po yun yung na-establish para sa warrantless arrest. E diba tatandaan po natin to establish kung whether or not guilty ba talagang isang tao, kailangan guilt beyond reasonable doubt po yung ma-establish. Okay? So hopefully klaro po yan. If you like more legal videos and current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!